the burdens, all the fears. But do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan. There's a reason for each season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rose and reigned. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith. It's not in vain. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. It's not in wala na sa gilid. Amen. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. Amen. Okay, ngayong umaga nito ay ating pag-usapan the coming of the Lord. Ang pagbabalik ng ating Panginoon. Do you believe that Jesus Christ will come back one day? Let's open our Bibles to the book of Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. We will read from verse 35. Matthew chapter 24, verse number 35. Okay. Matthew 24, 35. Hanggang 46. No, just follow me silently. Looking your Bible. Matthew chapter 24, verse 35. Hanggang 46. The Lord is coming. The coming of the Lord. Okay? Verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye ready, also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh.
Who then is a faithful and a wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Verse 46, read with me, go. Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. The coming of the Lord. Let's pray. Lord, muli maraming salamat po sa umagang ito. Lord, continue to give us understanding through the leading and teaching of the Holy Spirit. Please help us to understand the message this morning. And Lord, bless us spiritually and help us, Lord, to apply the message. Salamat po ng marami. Purihin ka. Thank you, Lord, for the message of the song, knowing that our labor is not in vain. We ask these things in the name of our Lord and Savior, your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Amen, amen. So makaupo na po ang bawat isa. So alam naman natin na sa panahon natin ngayon, no, we are on the last days. Amen? Amen. And we have seen in the Bible the signs of the times. Pag binasa natin ang verse number dito sa chapter 24, no, mababasa natin ang verse number 5, 6, 7. Nangyayari na po ito sa panahon natin ngayon. And ito ay mga signs of the last days. No? Sabi sa verse 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ. At nangyayari na po ito. Marami nang naparito na nagsabi sila daw si Kristo. At maraming madadaya. And ye shall hear of wars and rumors of wars. No, not only rumors of wars, but we have seen the reality of wars. May giyera. Salamat sa Diyos. Nagkaroon ng ceasefire. Amen? At mga kapatid, sa binasa natin, talagang nandyan din sa verse number 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. Talagang mangyayari ito. Yeah. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in diverse places. Then sa verse number 8, all these are the beginning of sorrows. Ay mga kapatid, salamat. This world is full of sorrows. Daming kalungkutan ng mundong ito. Buti na lang, nandyan ang ating Panginoong Diyos. Sa Kanya matatagpuan ang kasiyahan. No? And then pagdating sa verse number 35, may sinabi ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my words shall never, never, never shall not pass away. Ang langit at lupa ay lilipas. Ibig sabihin, kung ang langit at lupa ay lilipas, lahat din ng mga nakatira sa ilalim ng silong ng araw na ito ay lilipas din. Sabi sa Psalm chapter 24, nakalagay sa verse 1, the earth is the Lord's, and all the fullness thereof, and they that dwell therein. So the earth is the Lord's. The Bible says, heaven and earth shall pass away. Meaning, lahat tayo lilipas din. Right. Kaya huwag na tayo masyado magmahal sa sanlibutan ito. Bakit? Lilipas tayo dito. Pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito, mawawala lahat. Sinabi ng Biblia, ang Panginoon ay babalik. Tapos sinabi din niya, yung mga palatandaan kung paano babalik ang Panginoon. No? Sabi sa verse 36, tingnan niyo to. But of that day and hour knoweth no man. But, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were. When you studied the life of Noah in Genesis chapter 6, makikita niyo, mga kapatid, tingnan niyo kung paano ganun kasama sa panahon nila Noah, ay ganun din ngayon. Kaya nga, sabi ng Bible doon sa Genesis chapter 6, no? Nung dumating sa Diyos, yung nakita niya yung kasamaan ng tao, pati isip, sobrang sama, anong ginawa ng Diyos? God sent a universal flood. Nagkaroon ng matinding pagbaha. At only 8 people were saved. Si Noah, Mrs. Noah, yung tatlo niyang anak, si Shem, Japheth, saka yung mga asawa nila. Tapos yung mga hayop, pag clean animals, 7.
Pag unclean, 2. Bakit 7 yung clean animals? Yung pag sinabing clean animals, yung pwede nilang makain. Pag unclean, yung hindi nila pwedeng kainin. Bakit 7? Kasi yung 5, for their consumption. Basta mag-iwan lang ng lalaki at babae for reproduction. Nawa niyo? Kaya, yun yung kwento doon. At alam naman natin na marami ang namatay. Bakit? Kasi nga, mga hindi naniwala sa panangaral ni Noah. At alam nyo, sa panahon natin ngayon, ganun din. Ang mga tao noon, hindi naniniwala sa pangangaral ni Noah. Mga tao ganun din ngayon. Mangaral ka ng salita ng Diyos, ayaw. Mas gusto ng tao ngayon ay ano, ito sabi ng Biblia, no? For verse 38, for us in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Ganyan ang tao ngayon. Kaya nga, ang number 1 business ngayon is food business eh. Pag ang iyong business ay patungkol sa pagkain, papatok talaga yan. No? Kasi ang tao kumakain talaga eh. Lalo na kung mga inuman, drinking, marrying. Yan tao ngayon, mag-asawa, mag-ayaw na, hiwalay. Ganyan no? Giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Tapos, and knew not until the flood came and took them all away. So also, tingnan nyo the coming of the Son of Man be. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, kaya tinawag siyang Son of Man because, sabi nga, di ba? The Son of God became the Son of Man. So that the sons of men, tayo yon, might become the sons of God. Kaya nga tayo, when we received the Lord Jesus Christ, we became what? Sons of God. Sa Tagalog, naging mga anak tayo ng Diyos. Iba naman yung Son of God. There's only one Son of God, and that's the Lord Jesus Christ. Okay? So, tingnan natin dito. The coming of the Lord. Number 1, the coming of the Lord is sure. Sigurado talaga. Eh nga, pag binasa natin yung verse 46, anong sabi? Mapalad ang alipin na kapag sa pagbalik ng Panginoon ay madatnan na gumagawa. So, ano ibig sabihin? The coming of the Lord is sure. Bakit? It was the Lord Jesus Christ Himself who said, babalik ako. Pag ang tao magsabi na, oy, babalik ako. Magtanong ako ngayon, di ba? Mamaya, may service tayo, balik ka. Pwede mo sabihin, pastor, balik ako. Pwedeng hindi mo matupad yan. Tao ka lang eh. Mamaya, yung people balik ka. At wala yan mamaya. Kahit magtanong ako ngayon eh. Balik ka mamaya. Ano sagot mo? Opo. Pag ang tao magsabing opo, oo, pwedeng matupad, pwedeng hindi. Pero kapag ang Panginoon, pag sinabi niya, matutupad. Amen. Sabi sa John 14 verse number 1, sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. He was talking to His disciples. Sabi niya, if you believe in God, believe also in me. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. I'll go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, sabi niya, I will come again. Amen. The Lord's coming is sure. Bakit? Siya mismo nagsabi, babalik ako. Babalik ang Panginoon. Ang daming tao nagsabing, babalik ako. Pero hindi nakabalik. Pero ang Panginoon nagsabing, babalik ako. Matutupad talaga yan. Kung sinabi ng Panginoon, I will come again, that's a promise. That's a sure promise. Sigurado talaga yan. Ngayon, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, tapos naabutan tayo na tayo kinuha ng Diyos, hindi siya bumalik, so praise the Lord. Amen. Babalik ang Panginoon. The Lord's coming is sure. Sabi niya, I will come again and receive you unto myself. But where I am, there you may be also. Amen. Tayo nga mga tatay, di ba? Pag umalis tayo ng bahay, anak, ingat kayo dito. Babalik ako, babalik ang daddy. Tinutupad nga natin Diyos pa kaya.
Amen. Amen? Right. Pastor! Okay, Pastor. Okay muna kami, Pastor, ha? Okay. Pastor. Salamat sa message, Pastor, ha? Balik na lang kami mamaya. Dami kong narinig na ganun eh. Tapos hindi naman nakakabalik. Right. O, di ba? Tama. Kaya sabi ng Biblia, no? Kung meron kang pangako na pangawakan, yung pangako ng Diyos, huwag ng tao. Kasi, maano ka lang eh, sa pangako ng tao eh. Masasaktan ka lang. Mabibigo ka lang. Oh, Right. pangako kayo, halimbawa, mahal, alis lang ako, magtatrabaho ko sa malayong lugar. Kung mag-alala, babalikan kita. Pagbalik ko, magpapakasal na tayo. Maraming ganyan, pinangakuan, nung hindi natupad. Alam mo, yung babae, tumandang dalaga. Yung iba naman, nabaliw. Right. Totoo yan, ang daming kwento dyan. Saan mo nalaman? Sa handumanan, usa ka awit. Handumanan, sa usa ka awit. Totoo yan. Right. Kaya mas maganda ang panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Yeah. Kaya kung babalik ang Panginoon, so ano yung gagawin natin? We must prepare. Right. Yeah. Alam niyo kung merong pupunta at masabing punta ako dyan, mas grabe nga yung paghahanda natin eh. Tama po. Correct. Di ba may tatawag sa'yo? Classmate mo nang napakatagal na hindi mo na nakita. Classmate, nandito ka lang pala sa ano? Classmate, pwede ba pumunta sa iyo? Siyempre, ikaw. O sige, punta ka. Anong gagawin mo? Di ba maghahanda ka? Right. Ha? Sabi mo sa anak, i-ready mo yung mga plato na nasa ano? Para doon. Yung plato na may mga butas-butas na drawing sa ano. Yun ang mga plato eh. Di ba? Maghahanda ka eh. Bakit? Kasi alam mo, merong darating. Right. Yung classmate mo na napakatagal mo nang hindi nakita, sa Facebook mo lang nakikita. In person, makikita mo na, halimbawa. So, anong gagawin mo? Maghahanda ka! At saka sa paghahanda, gagastos ka! Correct. Tutuan ko nga ito si ano. Tutuan ko ito ng ano. Kaya pagdating ng classmate mo, na, di ba, grabe pa ng eksakto bakit? Grabe, nakita kayo, no? Grabe classmate, no? Ganda na ng buhok mo, samantalang nung elementary tayo, utuhin ka. Di ba? Maghahanda ka eh. Right. Tingnan nyo. Ang gobyerno, grabe mag-spread ng balita. Sabi ng Pag-asa, meron pong namumuong bagyo. Kaya, sa labas ng ating bansa, wala pa sa Philippine Area of Responsibility, na merong lakas na ganito, na 150 kilometers per hour ang bugso ng hangin, tapos yung ganun siya kalakas. Tapos, ayon sa ano, ito ay habang nasa dagat ay mas lalo itong lalakas. Ano ang ginagawa ng mga tao? Yung ano, yung sa MDRRMO? Nagkahanda na sila eh. Right. They prepared everything. Handa nila yung mga pang-rescue boat nila, ganun-ganun. Bagyo lang yan. Tapos ang ano, pupunta na sa, kayong mga nakatira dito sa tabing ilog, lumikas na kayo kasi may bagyo na paparating. Mga tao, dahil lang sa bagyo, natatakot, lumilikas. Yung iba hindi natatakot, di lumilikas. Pero ang tao ngayon, mangaral ka, si Kristo'y babalik, baliwala lang. Amen. Right. Sa pagbabalik ng Panginoon, He will come as a judge. Mangaral ka dyan sa kalsada. Mga kababayan, ito po'y warning mula sa salita ng Kristo ay babalik. Mga tao, baliwala lang. Correct. Di ba? Right. Balik. Pero magano ka? Alam niyo mga kababayan, noong karaang 5 taon lumipas, si Lebron James ay nagpuntang Taguig. Mga kababayan, si Lebron James babalik uli. At ang good news, meron akong libreng ticket. Dumugin ka ng tao. Lebron James lang yun. Right. Pero mangaral ka na si Kristo'y babalik, mga tao baliwala. Correct. Pag bumalik kaya halimbawa ang Panginoon ngayon, meron kaya tayong taas noo?
nahaharap sa Panginoon? Or tayo lahat nakayuko because of shame? Ay, tama. Ibang alam mo mismo na, Lord, I have not done my best for you. Kaya nga, meron tayong kanta eh. I wonder, have I done my best for Jesus? Diba, ginagawa mo ba yung pinaka-the best mo sa Panginoon? Amen? Amen. The Lord's coming is what? Sure. Amen. Number 2, the Lord's coming is sudden. Ay, tama. Ano ibig sabihin ng sudden? Biglaan. Sabi ng Biblia, He will come as a thief in the night. Amen. Wala hong magnanakaw, nakakatok sa bahay ng kanyang nanakawan at magpapaalam. Good. Ano po? Lumabas si Brother Alvin. Kayo po may-ari dito? Brother, ako, bakit? Gusto ko lang malaman nyo, sir, na mamayang alas 12 ng gabi, magnanakaw kami ha. Babalik kami dito, nanakawin namin. Walang kanyang magnanakaw. Tapos, isusurvey, sir, ano pong magamit nyo dito? Para alam namin kung ano sasakyan ang dadali namin. Meron kayong jeep, meron kayong, tawag dyan, meron kayong TV, hindi na kalaki. Pwede rin dito, van. Tapos ano ba, sir? Yung misis mo sa saan? Ma'am, nanakaw pa lang kami mamaya. Mga alahas mo, ma'am. Walang ganyan na magnanakaw. Ano sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 10? Christ will come as a thief in the night. No, Christ is not the thief, ha? Like lang, ang pagbabalik ng Panginoon, kagaya ng magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi nagpapaalam. Ay, Hindi nagsasabi. Kaya nga, dahil kung alam mo na sa lugar ninyo, kaya nga ang mga tao, di ba, dahil alam nila ang lugar nila, daming magnanakaw, sila laging nakahanda. Kaya kung ano-ano mga nilalagay sa CCTV, kung ano-ano, lalagay ng mga aso, kasi pag paghut ng aso, tao yan. So, yung pala, tumae lang yung aso. Christ coming, the Lord's coming is sudden. Biglaan. And pangatlo, the Lord's coming is shocking. Shocking. Alam niyo yung shocking? S-H-O-C-K-I-N-G. Ano yung sabihin na shocking sa Tagalog? Ha? Gimbal, ano pa? Masasyak ka. Ito malupit ha. Baka masyak ka, pagbalik ng Panginoon, may iwan ka. ay, Ha? Kaya na be sure of your salvation. Kasi pagbalik ng Panginoon, yung sa rapture, kukunin lahat ng ligtas. Baka magugulat ka, maiwan ka. ay, Pag naiwan kayo, kayo na bahala sa motor ko. Sa inyo na yan. Ha? Cellphone. Pagkatian nyo na lang. Dalawa. Ibig sabihin, pag naiwan ka sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ka ligtas. Amen. Dadaan kasi tinatawag na matinding kapighatian. Ano tawag nun? Great Tribulation. Ay, Na kung gusto mong maligtas sa Great Tribulation, ang pinakakapalit dyan ay yung ulo mo, putol ulo. amen. Lagi mong siguraduhin sa sarili mo, babalik ang Panginoon, ano? Ha? Baka masyak ka. Okay lang, masyak yung mga unbelievers kasi pag bumalik sa rapture kasi, pag ang Panginoon babalik, una sa rapture, ang mangyari, lahat ng ligtas, mawawala. Kaya masasyak yung mga unbelievers. So, kasi ganito, in a twinkling of an eye, Ay, sa isang kisap mata, biglang lahat. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, no? Lahat ng mga namatay na, yung mga inailibing, yung kanilang lupang katawan ay mabubuo ulit yun. No? Tapos, we which are alive, yung mga buhay pa, ay sama naman doon sa papawid. Para kasama ng Panginoon at dadalhin sa langit. amen. Kaya matinding ano yan, it's a shocking event. Maraming masasyak. Sana si ganito. Kung merong Kristiyano na basketball player na nag-lay up, tapos biglang nag-rapture,
Nawala na siya, yung bola, na-shoot na. No? Sabi, no? Right. At ang masasya ka talaga, ha? Kaya nga, ang kaligtasan talaga, lagi mong sinusuri sarili mo eh. Sabi ni ni Pablo, examine yourself whether you are in the faith. Right. Baka akala mo save ka. Be sure ha, of your salvation. Yung mga sabi ko sa inyo, mga kabataan, na dito na lumaki, ha? Na dito na lumaki, siguraduhin yung talaga mga kaligtasan nyo. Right. Kasi baka mamaya masasya kayo. Pag, diba, rapture, nagkantahan, ang kinanta pa, when we all get to heaven, zoom! Tapos magulat kayo na lang natira dito. Right. Di ba, natira si Dio? Saan na si Mama? Sabi niya, "Ay, pati si Moy wala. Akala ko, iligtas yun ah." Ligtas pala yun, nasyak siya. Ligtas pala yun. Akala ko yun ah, pares na kami na ginagawa nun ah. Ligtas pala yun. Tapos maya-maya, mayroong tumunog sa CR. Kala niya na rapture, nandun pala sa CR. It's ano eh, the Lord's coming is sure, Right. sudden, and shocking. Amen? Amen. Babalik talaga ang Panginoon. Ito ang ngayon tanong. Since the Lord is coming back, and it was He, siya mismo ang nagpatotoo na babalik siya. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Of course, we must be faithful. Right. Kailangan talaga natin maging matapat. Kaya nga pag binasa natin ang chapter 24, it's all about faithfulness eh. Kasi nga, hindi mo nga alam kailan babalik ang Panginoon. Panginoon, hindi natin alam kung kailan babalik. Since hindi natin alam at sigurado na babalik siya, ano gagawin natin? Maging tapat tayo. Amen. Nakakaya na babalik ang Diyos na ikaw ay nagwawala sa sanlibutan ito. Right. Babalik, madatnan ka ng Diyos na nag-iinom. Tagay mong gano'n, no? May save ka. Pagharap mo, ganun ka ba? Bumalik ang Diyos, kinuha ka, tapos nagbe-bake ka. Tapos nagko-computer ka. Nakakaya. Right. Bumalik ang Diyos, araw halimbawa ng pananambahan, pero nandun ka, tulog. Nakakaya yun ah. Right. Kaya nga sabi sa verse 46 mapalad ang alipin na kapag bumalik ang kanyang Panginoon ay nadatnang gumagawa. Yeah. Kaya be faithful in what? Let us be faithful in doing. Ano yun? Let us do the will of God. Amen. Kung ano yung kalooban ng Diyos, do it! Amen. Right. Ito kalooban ng Diyos. Of course, you have to know what is the will of God in your life. Ano kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ano bang gusto ng Diyos sa buhay mo? Do it! Pero lagi ko sinasabi, di ba? Doing a thing without knowing it is ignorance. Doing a thing without knowing it is ignorance. Gumagawa ka ng isang bagay, di mo naman alam bakit mo ginagawa. Ignorant yan. Gagawa ka kasi ginagawa ng marami. Kaya ang iba gumagaya, di ba? Kasi yun ang ginagawa ng marami. Kaya ginagaya nila. Bakit? Ignorante. Right. Correct. Look, ano yan? Usok-usok sa bibig. Ayos ah. Ang dami ah. Ang dami. Ako din. Oh, ba't mong ginawa? Ignorante ka eh. Correct. Right. Pero kung alam mo, uy, ano yan? Vape yan ah. Hindi, masama yan. Alam niyo sa, may mga bansa binaban na yan. Kasi ang vape talaga, grabe yan. Chemical yan eh. Correct. Tama. Yung baga nyo, ha? Tapos anuhan mo ng chemical, bihira ka. Sa basketball nga, merong lance na nagkukulaps eh. Yung point guard ng Piston, si Kate Cunningham,
nakagawan lang ng bola, natuhod yung kanyang natuhod yung kanyang dito. Nakalaro pa, pero sabi niya, mayroon siyang sakit. Nung anong resulta? Nag-collapse yung lungs. Kaya ilang games siya nawala. Bakit? Kasi yung lungs niya, nag-collapse. Nasipa lang yun. How much more kung anuhan mo ng chemical na usok? Ay. Di ba? Kaya grabe. Kaya kayo magbibip pa rin kayo. Makita ko lang talaga kayo. Iwan ko lang. Be faithful in what? In doing the will of God. Yeah. Pangalawa, in doing the work of God. Who will work in the work of God? Of course, tayo mga ligtas. Yeah. Good. Pira ligtas ka, wala kang ginagawa sa gawain ng Diyos. Correct. Nakakahiya. Tandaan nyo to If those who were saved before, yung mga naligtas nung una sa atin ay mga hindi gumawa, hindi tayo maabot ng kaligtasan. Ay. Tama. Sipin mo kung yung mga nauna sa atin ay kagaya mo, na wala rin ginagawa, hindi ka maliligtas. Tama. Ay. Correct. Hindi ka maabot ng Ebanghelyo ni Kristo. Buti na lang, they continue to do the work of God. Yeah. Let us be faithful in doing the will of God, in doing the work of God. Bakit? The Lord is coming. His coming is sure. His coming is sudden. His coming is shocking. Ay. Yeah. Let us be faithful in doing the will of God and the work of God. The number two, be faithful in denying. Sabi ng Bible, Mark 8:34, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Let us deny ourselves. Saan natin i-deny ang ating mga sarili? Sabi sa Titus chapter 2 verse 11, ito sabi ng Bible, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. Verse 12, teaching us that denying ungodliness. Let us deny ourselves from ungodliness. Amen. Anong sunod? Worldly lust. Let us deny ourselves from the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang mundong ito, gusto ng mundong ito, na pasikatin ka. Ay. That's pride of life. Correct. Diba ikaw ba, ako lang talaga. Ako ang magaling. Merong kanta sa Bisaya Ginawa ng kanta ng pastor sa kanta ni Max Urban, pero ginawa ng lyrics ng ang ganda. Sabi, daghan mga Kristohanon, puro gayon mga badlungon. Pagka Domingo di masimba, kay daghan kuno siya club, maglalabada. Apan kung magkasakit, magampo na, o Ginoo, tabangi ko Ginoo, tagay ko ka. Kung ako Ginoo, tagay ko puso, Ginoo, kung ako puso Ginoo, magsimba, naging ko Ginoo. Apan kung kini mabaskog na, send ko sa inyo. Sino ang gusto nun? Send ko sa inyo. Ganda nun, no? Matalingaw yun. Kaya mga kapatid, let us deny ourselves ungodliness. Alam niyo ba, ito pa, wickedness, grabe ang kasamaan ngayon. Right. Tingnan niyo minsan hindi mo na ma-identify kung sino yung mga totoong Kristiyano. Kung anong ginagawa ng mga unbelievers, ginagawa na rin ng mga Kristiyano. Right. Kung anong style ng mga unbelievers, style na rin ng mga Kristiyano. Correct. Mas matino pa nga tingnan yung itsura ng mga unbelievers Minsan sa mga Kristiyano, tingnan yung mga Kristiyano ngayon. Alam mo mga Koreano, ang hahaba ng buhok, di ba? Right. Di maintindihan ang itsura pa.
Sabi nga ng isang pastor, ang mga Kristiyano ngayon, lalo na kabataan, ang mga kalat, mga kaluluwa, papuntang langit, pero ang mga itsura, parang papuntang impyerno. Right. Itsura pa lang, alam mo, pa-impyerno eh. Magulo ang itsura, magulo ang, di ba? Buti na lang ito, ang itsura nito. Ganda ng itsura eh. Ano? Let us be faithful in doing the will of God, in doing the work of God, and let us be faithful in denying. Let us deny ourselves. Amen. Para makita sa atin ba, yung Panginoon talaga. Amen. Yung pagiging Kristiyano. Amen? Since the Lord is coming, no, be faithful in doing, in denying, then last na talaga, be faithful in digging. Digging. Let us dig deeper the law of God. Kailangan maging malalim tayo sa salita ng Diyos. Amen. Maraming Kristiyano ngayon, they're not rooted in the Word of God. Saan rooted? Rooted sa wickedness. Kahit na anong pangangaral ng mga pastoran ngayon, wala pa rin eh. Bakit? Kasi karamihan ng mga Kristiyano ngayon hindi nakaugat sa salita ng Diyos. Saan nakaugat? Sa kalukuhan. Right. Hoy, makinig kayo. Amen. Kaya nga, let us dig deeper the Word of God, the law of God. Amen? Dig deeper in God's law. Kaya malalim. Kaya napaka-importante ng pagdalo sa pananambahan sa mga fellowship. Kasi ang pinag-uusapan, Word of God eh. Right. May Sunday school tayo. Nag-uusap tayo patungkol sa salita ng Diyos. May preaching. Alam nyo, ang Sunday school, it's all about head, mind. Pero ang preaching, heart. Right. Parang tatamaan ka eh. Kaya nga pag hindi ka pa tinamaan, ako, huwag ko na lang. Ano yung sabi ng Bible? Pag yung salita ng Diyos ay binabaliwala mo, masisira ka. Right. That's biblical. Do not despise the Word of God. Amen. Is it in the Bible? Yes. Tingnan nyo Book of Proverbs. Whoso despiseth the Word shall be destroyed. Proverbs chapter 13, verse number 13. Look at your Bible. Tingnan yung Bible. Amen. Pag yung Word of God, kahit na hindi Word of God, Word of your Father, yung salita ng ama mo, baliwalain mo, sabi na, nagkwento ako sa inyo na nag-swimming ako dyan sa pabahay. Meron ako naturuan, nasa grill siya, nakaupo, binatilyo. Nakaupo lang siya habang nagtuturo ako. Tapos, maya-maya, tumayo. Hindi pala siya makatayo. Binata, wala pa sa 20 ang edad. Hindi makatayo. Hindi ka makatayo. Nawalan daw ng lakas. Ako sabi bigla ng nanay niya, kasi yan, pastor kasi. Tigas kasi ang ulo niyan eh. Kita nyo? Makinig kayo Mahilig yan mag-basketball. Pag uwi niyan, hugas ka agad ligo. Sinasabihan ko, huwag mong gawin yan kung maligo ka. Pero sabi nila, pag nag-basketball ka daw, nagpapawis, pwede daw magbasa sa panandalian lang. Kasi ginagawa naman ng mga ano yan eh. Kahit na mga pulis pag galing sa training, pag ligo daw, pagkaligo, basa lang, kunti. Hindi yung nagbababad. Right. Yun pala, kasi nga, mas concerned sa personal hygiene, hindi sa personal health. Kaya nga, too much arte, delikado. Correct. Right. Tama. Tingnan yung mga anak natin, di ba? Sobrang iingatan natin. Well, dumi ng paa. Dumi. Pero, bakit yung mga bata na tatakbuhan lang sa hindi nga nagkakasakit eh. Right. Kailangan din pala nila ng germs. Right. Kasi, how can you use safeguard kung wala silang germs?
Right. Kailangan may germs para magamit yung safeguard. Kasi ang safeguard, it kills 99.9 germs. Safeguard tuloy. Sana tayo? Ano sinabi ko? Ito na. Ito ay salita lang ng nanay ko, ha? Salita lang ng nanay ko, eh. Iba ni binaliwala. Dumating yung time na nawalan ng paralyzed talaga. Bakit? That young people despised the word of his mother. Right. Biniliwala, eh. Sabi ko, ilang wala. Medyo taon na rin daw. Minsan, alam po yun, yung papunta sa inyo yung Sister Vilma, eh. Yung pag, di ba, pabahay, tapos pag ganyan. Diyan banda yun, eh. Dito banda. May napansin kayo dyan na ano? Wala? Oh. Baka nalipat na. Diyan banda yun, hindi ko makalimutan yun, eh. Kasama ko noon yung sila Arnel Hanupol. Ha? Yung salita ka alam ng ano, ng kahit sino, eh, baliwalain mo. Madadali ka. Halimbawa, ganito. Naglakad ka sa isang kalsada na madaming damo. May nakasalubong ka. Sabi yung nakasalubong, sabi, "Stoy, kung dadaan ka doon, mag-ingat ka. Nakuntik na ako matuklaw doon ng ahas." Kung baliwalain mo yon, pwede ka mapahamak, eh. Right. Diba? Wala sa'yo, manong. Tapos natuklaw ka, saka ka maniwala. Maniwala ka na kaya? Right. Amen. Kaya pag lalo na kung word of God, sasabihin niyo, hindi totoo yung sinasabi ni Pastor. At tagal ko nang binaliwala yung mga pangangarap. Dito, stoy. It's better to trust the word of God na wala pang nangyayari. Correct. Sabi ko nga sa inyo, eh, all people will become believers of God someday. Right. Those who are saying na walang Diyos, mga atheists, sige, sabihin niyo walang Diyos, hindi totoo ang Diyos. Time will come, you will believe in God. Pero, nakakalungkot sa impyerno na. Right. Those who are in hell today, they don't believe in the gospel of the Lord Jesus Christ, they don't believe Christ. Maniwala kayo, yung mga nasa impyerno ngayon, mga believers na ng Panginoon yun. Pero wala nang pag-asang makakawala sa impyerno. Right. Amen. Kaya don't you ever despise the word of God. Amen. Pananaral ng salita ng Diyos, wag niyong baliwalain. Right. Sa ano sabi sa Proverbs 13:13? Ha? Look at your Bible. Whoso despises the word. Pambira, if you despise the word of a king, of a president, madadali ka na, eh. Right. Word of God pa kaya? Amen. Ano sabi dyan? Ano sabi? Kung ako sa inyo, memorize it. Wag na dito. Dito na. Basahin. Young people, read it. Ready? Basa. Whoso despises the word shall be destroyed, but he that fears the commandment shall be rewarded. Saan mo? Anong gusto mo? Reward or distraction? Sige nga. Napakahangal mo kung pipiliin mo distraction. Right. Pero pag may takot ka sa utos, sa salita ng Diyos, anong meron? Reward. Amen. Whoso despiseth the word shall be destroyed. Kaya nga, magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Amen. Dig deeper in God's law. Malalim ka. Then do not despise it. Ano ko tiyahin? If you despise the word of God, you will despise the teachers of God, the preachers of God, and most of all, you despise God. Right. Tama. Ano yung despising? Wala, hindi totoo yan. Tagal ko na naririnig niyan. At tagal ko na hindi namuhay ng tama. Alam niyo yung tagal? Sa tingin mo ang tagal, pero sa Diyos, napakisilan yan. Correct. I Right. have heard a woman. Woman who turned her back from God. 14 years.
Narinig ko to mismo. Iwan ko kung naalala nyo, may sinama pa ako sa inyo dito. Francie Kate. For 14 years, nag-backslide siya. After 14 years, she came back. She testified, sabi niya, mga kapatid, membro ko ako dito. Yan, people ko ako. Pero lumayo ako sa Diyos dahil na-in love ako. Nung lumayo siya, ano naman? Kapag pamilya, pero never na naging masaya yung pamilya niya. Hanggang sa pinalo siya, napalo siya. And she admitted na napalo siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng cancer, colon. Hindi ko alam kung yung babae na yun ay buhay pa hanggang ngayon. Do not despise the word of God. Amen. Right. Yung mga ano, alam niyo yan, alam niyo sarili niyo. Right. Amen? Alam nyo, pagsasabihan kayo, magagalit. Dapat nga magpasalamat kayo yung taong ito concerned sa akin. Amen. Right. Do not despise the word of God. Magpakalalim! Amen. Dig deeper, oh! Kasi ito, mas higit pa ito sa kayamanan eh. Right. Higit pa ito sa ginto at pilak. Hindi pa Amen. tayo magpakayaman, no? Right. Ha? Sabi sa Proverbs chapter 3, alam mo sabi ng Biblia, mas higit pa ito sa ginto at pilak. Right. Dito ka magpakayaman. Amen. Pag mayaman ka dito, sasaya ka. Right. Pag pakayaman ka sa pera, hindi ka masaya. Right. Masaya lang sa umpisa. Ako, pag meron akong 4 wheels, siguro okay na ako. Pag nagka 4 wheels ka, hanggang doon na lang. Material things cannot give you a lasting joy. Diba tayo? Magka-L3 lang tayo. Kung nagka-L3 tayo, parang wala rin naman ah. Diba? Sabi ng iba dyan, pag natapos natin yan, kukuha tayo ulit. Pag nakuha, ano ngayon? Sasaya tayo? Hindi ah, bakit? Meron nalapit sa'yo. Oo, magbabayad na tayo. Magbabayad na tayo ulit. Wala eh. So hindi yan ang masaya na may ganyan, pero hindi talaga ang source ng kasiyahan yan. Right. Tama po. Amen. Baka source pa minsan ng sama ng loob ng mga material na bagay. Right. Mabayan ako, hindi nilagyan ng chika. Dahil lang dun, di ba? Kaya mga kapatid, let us dig. Be faithful in digging. Amen. Magpakalalim, mahukay ka, malaliman mo. Amen. Right. Saka saan tayo dapat lumalim? No? In God's love. Amen. Let's dig Right. deeper in God's love. Magpakalalim tayo saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Amen. It's hard to love the unlovable people. Because sometimes we are unlovable people. Hindi man tayo kaibig-ibig ka. Right. Mukha mo, kaibig-ibig, pero inibig din ng Diyos. Amen. Ang mga mukha natin, kakainis. Right. Look at your face. Kakainis kaya. Pero inibig din ng Diyos, no? Right. No? Ilan lang yung mga hindi nakakainis yung mukha. Ang mga hindi nakakainis na mukha, yung mga baby, mga bata. Right. Mga lovable yung mga yan, pero pag nagsilakihan na, nakakainis na ang mukha. Lalo na pag mga mukha na mga lasinggero na, no, mga nagbe-bake na, tapos hindi na marunong sumunod, nakakainis. Correct. Di ba pare? Pero salamat sa Diyos, minahal tayo ng Diyos. Amen. No, mayroon akong narinig na may mga tao na isinusuka na ng pamilya. Right. Ang grabe yun, no? Merong church na mga makasalanan niligtas ng Panginoon na nagmahal. Amen. Oo, tayo ka nga. Amen. Tayo ka na niya. Hindi ka ba masaya? Itong batang ito. Pinadala dito yan, bakit? Sinuka na yan. Tama hindi. Kasi sakit na sa ulo. Sabi ko, mapira. Sabi na ni Mrs. ko, ni Darlene, Dad, merong batang pinapaampon sa atin ah. Saan doon? Yung nakaupo sa harap, diyan nakaupo. Oo nga no, cute pa naman.
Pagbata nga, cute eh. Cute pagbata eh. Wala naman. Lahat nung naging bata tayo, cute tayo, di ba? Right. Naging cute ka, naging kasiyahan ka. Saan yun? Yung parang puruntong tapos kulay dilaw yung... Inisip ko, oo. Ano sabi? Pinapampun eh. Sino ba nagdala nun? Si ano yung kapatid ni Rosal? Huli natin! Sabi ko sa kanya, pampira. Kung biik nga eh. Kaya sabi ko, kung aso nga eh, nalagaan natin pusa eh. Biik pa kaya? That's the story of... Pinalitan natin ang pangalan. Tawag ko, Alvi. Hoy, kung tayo lang, wala tayong kakayahang magmahal sa tao eh. Right. Kaya grabe yan. Nung pina-enroll yan, hindi tinanggap. Natakot yung teacher eh, puro palakol pa naman eh. Puro 75. Tapos yung, di ba merong maka-Diyos, ano pa, yung maka-Diyos, makakabay. Lahat eh, ano eh. Puro bagsak eh. Pupunta ako doon sa school. Ma'am, Pastor Ronald Taclen po ng Bible Baptist Church. Ako po yung guardian nitong bata. Hindi ko may papangako pero sa biyaya ng Diyos, gawin namin. Tutulungan namin kayo. Turuan namin itong bata. Ngayon, graduate na! Graduation na? Ano yung graduation? Alam mo kung bakit namin ginawa yun sa'yo? Because of the love of God. Right. Huwag tayo maghinto sa pagmamahal sa mga taong wala sa Panginoon. Alam mo, pag meron kang pagmamahal na galing sa Diyos, you will love the unlovable people, mga unbelievers. Right. Ha? Kaya kayo, suklian naman natin ang pagmamahal din ng Diyos. Right. Let us love God, let us love His law, let us love His word. Amen? Let us love His word. Mahalin natin, bakit? Hindi natin tayo ng Diyos eh. Right. Kaya be faithful in what? Doing. In denying and in taking. Hukay pati ng hukay. Amen. Magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Magpakalalim tayo sa pag-ibig ng Diyos. And all of God's people will say, Amen. remember, the Lord is coming. Ha? Be faithful. Right. The Lord's coming is sure. The Lord's coming is sudden. He will come as a thief in the night. What if the Lord will come tonight? Are you prepared? Handa ka na ba? Kaya sa buhay natin, let us always be ready. Maglingkod tayo ng tapat sa Diyos. And all of God's people will say, let's pray, Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa inyong banal at makapangyarihan mong salita. Thank you, Lord, for reminding us that you will come. We may not know when, but Lord, it is sure you will come again. Because you said, I will come. I will come back. The Lord, tulungan niyo po kami na maging matapat sa paglilingkod sa inyo. Help us, Lord, to be faithful in doing your will, in doing your work. Help us, Lord, to deny ourselves. We will deny ourselves from ungodliness, from the pride of this life, from the lust of the flesh, lust of the eyes. And help us, Lord, to be faithful in digging deeper in your word. Magpakalalim kami, Panginoon, at magpakalalim sa pag-ibig mo. Salamat sa inyo. Purihin ka. Bless us once again. Bless our tithes and offering this morning. In Jesus' most precious name we pray. And all of God's people will say, Amen. Amen. Okay, let's sing. Awitin natin yung Christ returned. Pagdating sa chorus, ganun pa rin chronological. That's madali lang. The children first will give their tithes and offering. Then second, mga young people. And then the next, ang mga adults. Awitin natin, Christ returned. Let's sing.
Sige, ready na, Christ returned. Christ returned, let us sing. It may be, okay, ready? Sing. It may be a morn when the day is awakening, when sunlight through darkness the shadow is breaking, and Jesus will come in the fullness of glory, mercy from the early soul. Verse, oh Lord, okay, how long there we shout the glad song, Christ returned, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Okay, lahat ng young people, it's your turn. It may be a need, it may be a father, it may be just like a darkness okay, lahat. Hosanna from heaven descending. Lahat ng mga adults na revive, saints and the angels attending. We raise on his throne like the hollow of glory. Will Jesus receive his throne? For us, oh Lord Jesus, how long will we shout that glad song? Christ returned, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Oh joy, oh delight, should we go? Everyone know we go without dying. No sickness, no sadness, no dread, no crying. God have filled our lives with a glory to glory when Jesus receives his soul. Oh Lord Jesus, how long will we shout the glad song? Christ returned, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Tingnan nyo to, yung last stanza. Napaka-ganda niyan pag maranasan natin yan, ano? Yung, we will go without dying. No sickness, no sadness, amen? Kasi masakit pag tayo, diba? Pag naabutan tayo ng kamatayan, mararanasan talaga natin yan eh. Pag kayo ba namatay, ano gagawin nyo? Ano yung bilhin nyo sa mga mahal sa buhay? Magbulol muna ng ilang araw. Siyempre, imbalsamuhin yun, di ba? Takot tayo sa mga, ano, pero pag na-imbalsamo ka, grabe yun eh. Kaya merong paniniwala na kapag namatay, kinabukasan, libing agad. Si Freddy Aguilar, nung namatay siya, kinabukasan, nilibing agad eh. Ha? Eh tayo, paano? Eh kami, may St. Peter pa naman kami. Ilang araw yung St. Peter? Ilang araw? 4 days? 4 days? Ibig sabihin, no? Balsamuhin. Kaya, anong kalooban ng Diyos sa atin?
Hindi ito pamamaalam, ha? Pag kung kayo, halimbawa, kung kunin ng Panginoon, paano, no? Ikaw, Brad Alvin, anong gusto mo? Ibalsa mo? Remake? Masakit yun. Kung gusto mo, half-cook na lang. No? Bakit? Kung tayo naman ay namatay, lupang katawan na ito, wala naman itong mararamdaman eh. Di ba? Kaya, ano man gawin dito, baliwala lang yan. Kaluluwa naman nasa langit na. Amen? O sige, shall we all stand up? Let us pray for the closing prayer. Panandaliang paghihiwalay. Kasi mamaya-maya makikita ulit tayo. Amen? Let us pray. Always drink water, ha? Dahil mainit talaga ngayon. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, sa mensahe, sa salita mo. Salamat sa paalala. Lord, tulungan niyo po muli kami na maging matapat, lalo na sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, sa amin po pansamantalang paghiwa-hiwalay, pakiingatan niyo po ang bawat isa, Lord. Bigyan niyo po kalakasan sa pisikal. Lord, salamat because you are our refuge. You are our strength. Please give us strength. And Lord, bless us as we continue to worship in spirit and in truth this coming evening, Lord. Bless our worship service this evening and the fellowship. Salamat ng marami, purihin ka sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ito yan, dalangin. Amen. Awit ng pagsamba. Ako purihin namin kaluluwa, dakilang Diyos ko naman, pinupuri at sinasamba, dakilang Diyos ko ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, dakilang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang patnubay ng Diyos Banal na Espiritu ay sumating lahat, sapagkat ang lahat ng ito hiling natin at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus nating Panginoon, Diyos at tagapagligtasan. All of God's people will say, Amen. God bless us all. God bless. Amen. Thank you for watching. God bless.